Hi everyone! Meron ba kayong mga sardinas dyan sa bahay ninyo? Tara at gawin natin yan masarap na merienda. Kaya naman kung interesado kayo, tara at panoorin nyo hanggang dulo. Meron nga ako dito, 2 lata ng sardinas. I-drain lang natin para maalis yung sauce. Laman lang kasi ng sardinas ang kailangan natin para sa recipe na to. Yung iba nga, hinahalo na nila yung sauce pero ako aalisin ko yan para mabawasan din yung lansa. After i-drain, ilagay lang natin yan sa isang lalagyan kasi dyan natin yan imimix lahat ng mga ingredients. Kung hindi mo pa nga ito nagagawa sa sardinas, ay nako, gawin nyo na. Magugustuhan to ng mga bata, pati na rin ng mga isip bata. At aside nyo na yung sauce kung meron pa kayong paggagamitan. At kailanganin na natin itong mga laman niya. Iba nga, tinatanggalan pa nila yan ng buto pero ako hindi na. Gayat lang ako dyan ng sibuyas at saka ng bawang tapos ilagay natin dyan sa mga sardinas. Just make sure na pini yung pagkakagayat nyo para hindi natin masyadong malasahan yon. Nag-a-add din ako ng ginayat ko na carrots. Ginayat ko din yan sa pino kagaya ng mga sangkap na nilagay ko kanina. And yan, maglagay din tayo ng malunggay. Pwede din kayo maglagay ng onion leeks pero ako malunggay na lang. And maglagay din tayo ng 1 cup of cornstarch. Then after nyan, maglalagay naman ako ng 1/2 cup ng flour. Kung madami yung gagawin nyo, dagdagan nyo na lang at kung konti naman ay bawasan nyo na lang. Add lang din ako dyan ng 1 tablespoon na sugar pang balance lang ng lasa. Lagay din tayo nitong 1 tablespoon ng baking powder para naman umalsa siya. Ang importante ng baking powder sa recipe na to kaya wag nyo kalilimutan. Lagay lang din tayo dyan ng salt and pepper pampalasa. Personally, mahilig talaga ako sa madaming paminta kaya naman dadagdagan ko yan. Gusto pa kayo dyan ilagay na ibang pampalasa, ilagay nyo na. Pero ako naglagay lang ako dyan ng MSG. Next naman na itong 6 to 8 tablespoon na water. Pero I suggest na 6 tablespoon lang. Tablespoon kasi ng tubig yung nilagay ko at nagdadagdag ako ng cornstarch at flour kasi medyo malabnaw siya. Kung susundin nyo yung ginawa ko, 6 tablespoon na tubig lang ang ilagay nyo para sakto na siya. Kaya nyo nga lang yan ng maayos hanggang ma-mix yung lahat ng nilagay natin na sangkap. Dapat din wala na yung cornstarch at yung flour. Consistency nga nito ay dapat ganito, hindi malabnaw at hindi din masyadong parang dough. Malunggay pala guys na nilagay ko ay ginayat-gayat ko pa ng very light. Okay guys, ganito na pala yung itsura niya at hayaan lang natin siya mag-rest para naman umalsa yung baking powder. Naman sa isang lagayan, gumawa naman tayo ng manong sauce. So sa isang lagayan, naglagay naman ako ng 8 tablespoon na brown sugar. May talaga yung sugar kasi yung manong sauce ay yung matamis talaga na sauce. Yun din yung mas prefer ko. Mag-a-add din ako ng 3 tablespoon na soy sauce. 3 tablespoon lang para lang din magkaroon siya ng kulay. Mag-a-add din po ako dito ng 1.5 tablespoon ng vinegar. Hindi lang at tumutulong din nito para mapatagal yung lifespan ng sauce. Mag-add lang ako dito guys ng more pepper para mas masarap and then 1 tablespoon flour and 1 tablespoon cornstarch pampalapot. Nagdagdag lang din pala ako ng 1.5 cup ng water. Ngayon, after that, haluin lang natin siya ng maayos hanggang sa wala ng buo-buong lumps. Dan nyo tong recipe na to guys and sure ako na magugustuhan nyo kasi masarap talaga siya. Dito naman sa isang pan, mag-isa lang tayo ng sibuyas at bawang. After yan, ilagay naman natin yung minix natin na sauce. Hayaan nga lang natin yan dyan kumulo at maluto. Alam nyo ba na sa mga tusok-tusok or kahit barbecue pa man yan, yung nagdadala talaga is yung sauce. Ang ginawa kong sauce, mas gusto ko talaga to kaysa dun sa may color na orange. Kapag ganyan na nga siya kalapot, okay na yan. Ito naman nga tayo sa fishball natin. Yun ako lang yung sauce para kapag mamaya medyo malamig na. Sistema pala natin dito, bibilugin natin siya sa kamay natin kaya dapat hindi siya malabnaw yung mixture niya. Para nga mas maganda siya tingnan na bilog at dapat nga lubog sa mantika pero ako yung akin hindi kaya hindi siya magandang tingnan. Diba? Sabi ko kasi sa inyo kanina na mali ako kaya naman ganyan malabnaw yung mixture natin. Kaya kapag ini-scoop ko siya, dinadirect ko na siya sa kawali. Medyo makalat kasi kapag bibilugin ko pa siya. Nagmamadali na rin ako ng mga oras na to kasi magpa 5 PM na. Yan nga guys yung ginagawa ko, dinadirect ko na. Anyway, ilang beses ko na pala to nagawa simula nung pandemic. Nung una ko nga tong tinry, nagustuhan ko talaga siya at nasarapan ako. Naman kung nagsasawa na kayo sa sardinas at nauubusan kayo ng pwedeng lutuin sa sardinas, pwede nyo rin tong gayahin. Nyo din papalampasin na gawin yung sauce kasi masasarapan talaga kayo. Sarap yan guys, hindi lang talaga siya appetizing tingnan. Medyo healthy pa nga to kasi may halong mga gulay. Mapapakain nyo yung mga gulay yung mga anak nyo nang hindi nila namamalayan. Siguro pwede din tong ulamin, depende na lang din sa inyo. Dami na din pala magagawa sa 2 can ng sardines. Alinga lang yan dito sa relief na pinamigay sa amin dahil pagkatapos ng bagyo may nagbigay ng relief kaya naisipan ko yan gawin ng fishball. Tatawagin ko na nga lang tong sardines fishball. At kapag luto na, wag nyo na hayaang masunog. Tanggalin nyo na yan dyan sa mantika. Maganda ang pagkakabilog nito, siguro pwede nyo rin tong ibenta. Ganun nga lang kadali, makakagawa na kayo ng merienda
maganda, sure pa kayo na malinis. And makakatipid pa kayo. Dami pala ako guys nagawa, hindi lang yan, pero pinapakita ko lang yan dyan sa inyo. Diba, ang sarap. Nagustuhan ngayon ng mga kapatid ko nag-aagawan pa sila. Kung dito na lang muna, sana may natutuhan kayo. Kung nakaabot ka dito sa last part, thank you so much for watching. See you on my next mini vlog.